kung paano niya susolusyonan lahat ng mga bagay na inaalala mo, lahat ng mga bagay na iniisip mo, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Amen. At patuloy ka lang na magpatuloy sa kanyang kalooban. Amen. At ano man yung mga bagay na nararanasan po natin ngayon, hello church, nangangako po siya, magtyaga ka lang, magtiis ka lang, at lahat ng mga bagay na pinagtaysan mo, lahat ng bagay, amen, na pinagsikapan mo, lahat ng mga bagay, amen, na pilit mo pinagtitiisan, darating ang panahon na lahat ng bagay na yan ay aayusin ng Diyos ng buhay. Amen. Amen. So ngayon po, samahan niyo po ako, amen, no, bilis ng oras, pero ganoon naman po ay I believe in my heart na may sasabihin po ang Diyos, amen, sa kanyang mga pangako. Makipagbukas po kayo sa akin, amen, sa Panaghoy 3 verse 25. Ito po ang sabi dito, si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasan, si Yahweh ang may dala. 27. At mabuti sa isang tao na siya'y marunong magtiyaga mula sa kanyang kabataan. Kung siya'y palasapin ng hirap, matahimik siyang magtiis at maghintay. Siya'y magpakumbaba sa harapan ni Yahweh at huwag mawalan ng pag-asa. Sarap. Tanggapin ang lahat ng pananakit at paghamak na kanyang daranasin. Ito po yung pangako ng Panginoon. 34. Hindi nalilingid kay Yahweh kung naghihirap ang ating kalooban. At dagdag ko lang po sa 37, walang anumang bagay na mangyayari na hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Malakas na palakpak po para sa ating Diyos na buhay. Amen, no? Sinasabi lamang po dito, no? Na tunay nga po na mabuti daw po, no? Sa isang tao. Amen. Manalig at umasa sa Diyos. Mabuti daw po, no? Sa isang tao na magtiwala at umasa sa Panginoon. Hello, church. Sa buhay na ito, hindi ka pwedeng magtiwala sa tao. Hindi ka pwedeng magtiwala sa nanay mo, sa tatay mo, sa barkada mo, o sino pa man. Amen. Ang isang dakilang bagay, isang mabuti po, amen, ay ang magtiwala o umasa daw po sa Panginoon. At bakit? Ang mga umaasa at nagtitiwala sa Panginoon ay hindi niya binibigo. Amen. Amen. Kaya pinakamahinan. Amen. Ang buong tiyagang umasa sa ating Panginoon. Sa ating buhay mo. Sa araw-araw no, ng ating buhay, wala tayong ibang aasahan, kundi ang Diyos lamang. Wala tayong ibang lalapitan, kundi ang Diyos lamang. Ang sabi niya po sa 27, ang mabuti sa isang tao ay matutong magtiyaga mula sa kanyang kabataan. Hindi lamang po ito sinasabi ng Diyos sa mga kabataan. Ito po yung sinasabi ng Diyos sa ating pong lahat. Amen. Alam naman po natin, no? Ang sabi ng Diyos sa 1 Peter 2:22, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa iyo ni Kristo. Hello? Kaya sa buhay na ito, minsan dumaranas mo tayo ng maraming pagtitiis, maraming kalungkutan, maraming bigat. Amen. Dumaranas tayo ng maraming problema. Minsan sa buhay na ito, natatapos na ng problema na isa, may nakaabang dyan. Amen. Alam mo yung buhay, naniniwala tayo na walang problema na hindi natatapos. At matatapos lang yan kung tatawag at mananalangin ka sa Panginoon. Alam mo itang tanong ito. Sinasabi po ng Diyos na yung mga problema na yan, amen, sinabi niya yan doon. Sabi niya, mula sa mula sa kabataan, marunong ka na magtiis. Marunong ka na magtiyaga sa maraming bagay. Kasi sa buhay na ito, ang pagsunod mo sa Panginoon ay punong-puno ng pagtitiis. Amen. Punong-puno, amen, ng pagtsatsaga. Kahit nahihirapan ka, wala kang ibang choice kundi sumunod sa Panginoon. Kahit nabibigatan ka, wala kang choice kundi magpatuloy sa Panginoon. Dahil nangangako ang Panginoon na yung mga bagay na pinagtitiisan mo, yung mga bagay na dinadanas mo ngayon, darating ang panahon na palalayain ka ng Diyos. Darating ang panahon, yung mga bagay, amen, na kahinaan mo ngayon, darating ang panahon, magiging lakas mo yan sa susunod na panahon.
Amen. Amen. Yung mga bagay, amen, na nahihirapan po tayo, nabibigyan lang, nalulungkot. Unang-una dyan ang ating mga pamilya, no? Na minsan, na di mo alam, Lord, nananalangin ako. Amen. Pero ganun pa rin, hayaan mo. Ang sabi nga doon sa pananalangin natin sa Panginoon, hanggang hindi ka tinutugon ng Diyos, huwag kang titigil. Amen. Hanggang hindi ka tinutugon ng Diyos sa panalangin mo, huwag na huwag kang hihinto, huwag na huwag kang titigil. Kasi bakit? Malay mo, bukas itugon ka na ng Diyos, tumigil ka pa kayo. Sayang. Amen. Sayang. Napakabuti po ng Panginoon. Kasi nung minsan sa buhay na ito, ayoko na. Mapagod na ako, araw-araw na lang. Ganun. Parang, ano yung mga nakikita ko sa social media, sabi doon, nabubuhay na lang ata ako sa mundo to para may paglaban araw-araw. Hello? Ulitin ko po nabasa ko sa social media, natawa talaga ako. Sabi doon, nabubuhay na lang ata ako sa mundo ito para makipaglaban. Amen. Nabubuhay na lang po araw-araw para makipaglaban. Hello, church! Sa buhay na ito, kaya normal yan sa isang Kristiyano na yung buhay mo puno-puno ng digmaan. Amen. Sabi niya, di ba? Ang sundalong sugatan, anong lumalaban? Ang sundalong, amen, na nahihirapan, patuloy na lumalaban. Amen. Alam po natin, no? Sa buhay na ito, alam niyo, church, napakabuti ng Panginoon, no? Sabi niya, pala sa ito po yung sikreto kapag dumaranas po tayo ng mga pagsubok, bigat, kalungkutan, anumang bagay yan. Anong sabi ng Diyos sa 28? Kung siya'y pala sa pinanghirap, matahimik siyang magtiis. Alam niyo, church, sa pananahimik, hindi ibig sabihin na nahimik ka, walang din, amen. Sa pananahimik mo, sinasamahan mo ng panalangin. Amen. At sa pananalangin mo, meron kong ginagawa ang Panginoon. Amen. Alam niyo, meron mong kapangyarihan yung pagiging silent. Yung silent bagay na ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam sa mga problema na pilit mong nilalabanan. At yung mga pagsubok na yun na dinadanas mo, hello church, iiwan mo sa Panginoon, ibigay mo sa Panginoon, at lahat ng mga bagay na pinaglalaban mo, lahat ng mga bagay na iniisip mo, ang Diyos ang bahala na wala na rawan. Ay, mga tatawag ito. Amen. Ang Diyos ang wala. Kumuha ng mga bigat. Amen. Ang sabi niya, manahimik ka lang. Hindi mo kapag dumaranas ka ng mga bigat, hindi ka mapakali. Amen. Hindi ka mapalalay. Amen. Na, alam mo yung parang hindi ka mapakali na, kailangan masolusyonan ito. Kailangan matapos yung mga bagay na ito. Hello, church! Huwag ikaw yung solusyon sa mga bagay na yan. Hayaan mo ang Diyos ang solusyon. Hayaan mo ang Diyos ang tumapos sa lahat ng mga bagay na inaalala mo. Amen. Hayaan mo. Ang sabi niya nga, di ba, matahimik kang magtiyaga, magtiis. Ano yun doon sa last week? Yung anniversary ko doon sa Santol, ang ganda ng tema. Ang sabi niya sa verse doon, yung Roma 8:18, hindi po ako nagkakamali. Na yung mga pagtitiis daw po natin ay hindi maiyahambing sa mga bagay na darating ngayon. Yung mga babuhuting bagay na ating nararanasan. Ang sabi doon, magtiis lang! No, church! Ano man yung mga bagay na nararanasan mo ngayon, pagtiisan mo lang yan. Hindi habang panahon nariyan ka sa sitwasyon na yan. Hindi habang panahon nandyan ka sa kalagayan na yan. Darating ang panahon na na aalisin ka ng Diyos sa mga bagay na nahihirapan ka ngayon. At lahat ng mga bagay na nahihirapan ka ngayon ay kayang mag-aanin ng Panginoon. Alam mo mga tao dito. Amen. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. At lagi po natin tatandaan na ano po yung mga bagay na ating nararanasan. Mabuti po ang Panginoon. Ang sabi niya sa 34, hindi nalililig kay Yahweh kung naghihirap ang ating kalooban. Church, ibig sabihin po pala, ano man yung mga bagay na nararanasan po natin sa araw-araw. Amen. So, hindi mo ligid sa Diyos. Hindi ligid kay Yahweh kung ano man yung mga problema na dinaranas mo. Hindi naliligid sa Panginoon yung mga bagay na pinagdadaanan mo. Alam ng Panginoon yung laman ng puso mo. Alam ng Panginoon kung nasaan kang sitwasyon ngayon. At alam din po ng Panginoon yung gagawin niya sa iyo. Alam niya yung gagawin niya sa iyo. Kasi ano,
ang Diyos po ang nagmamayari ng ating buhay. Kaya alam niya kung paano niya susolusyonan lahat ng mga bagay na inaalala mo, lahat ng mga bagay na iniisip mo, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Amen. At patuloy ka lang na magpatuloy sa kanyang kalooban. Amen. At ano man yung mga bagay na nararanasan po natin ngayon, hello church, ayan po ay minsan kapahintulutan po ng Panginoon. Hinuhubog lamang po tayo ng Panginoon. Sabi niya, walang anumang bagay na mangyayari kundi sa kapahintulutan ng Panginoon. Sa ngayon na dumadaan ka sa mga bagay na yan, sa mga testing na yan, sa mga hamon na yan, sa buhay na ito. Pero kapag po ang Diyos na buhay, nangangako po siya, magtyaga ka lang, magtiis ka lang, at lahat ng mga bagay na pinagtesan mo, lahat ng bagay, amen, na pinagsikapan mo, lahat ng mga bagay, amen, na pilit mo pinagtitiisan, darating ang panahon na lahat ng bagay na yan ay aayusin ng Diyos sa buhay. Amen. Yun lamang po, at salamat po sa kanyang mga Panginoon. Hindi ko na sa susunod na tatayo. Amen. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay ng Panginoon.